guys, so sa totoo to na nangyayari sa atin, reality din, lalo sa mga bata. True experience na rin. Dahil lang sa paglalaro ng bahay-bahayan, nakakantong sa ganun. So, lagi na nating ipanalangin ang ating pamilya, mga ating anak, asawa, sarili natin. Siyempre, outside din, mga manugang, magulang, kapatid, mga anak nila, di yung bansa din natin, yung leader na nag-handle at yung mga sanga nila. And related to din sa, panurin muna natin tong video na to. Big news alert. The 2025 budget for the Philippines is out now. President Ferdinand Marcos Jr. has just greenlit the massive P6, 352 trillion national expenditure program for 2025. This budget covers everything from education and health to public works and defense. The largest slices of the pie go to maintenance and operating expenses, followed by personnel services, capital outlays, and financial expenses. Top priorities: education, public works, health, and more. But it doesn't stop there. Social welfare, agriculture, transportation, the judiciary, and justice are also high on the list. This hefty budget is now headed to Congress for further deliberation. Stay tuned, folks, because big changes are on the horizon. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates on this developing story. So, sabi niya, trilyon ang ipapalabas ng ating Pangulo. Sana. Kasi may nag-comment din. Sana tulungan siya ng, sanga-sanga niya. Hanggang barangay. Kasi, ganito hindi lang to speculation. Madami ring nagkukwento at may mga kilala din ako nagtatrabaho dyan na imbis na ang hinihingi mong allowance, 5,000. Nabawasan ng 2,000, 3,000 yung binigay. Parang pag sa president, ipapalabas na yung amount na to, dadaan sa kung saan dadaan, tapos government, ano bang tawag kasi doon? Gobernador, mayor, secretary, then barangay captain, secretary niya, mga yung treasurer ng mga naghahandle hanggang nabawasan. Ganun tayo, diba? Sa loob ng gobyerno. So, ang fault ay lagi sa president. Ito rin din tayong mga mamamayan. Imbis na ipanalangin natin mga nakaupo sa ating gobyerno, nagsisiraan. Sa totoo lang po. So, kung gusto niyong gumanda ang ating bansa, kasi parang may maganda namang plano ang ating presidente, uhut-hutin nyo or tutulungan nyo para gumanda. Tayo din mag-benefit. Kung gusto nyo makilala tong bansang to, kahit maliit siya, promise, pag nagtutulungan tayo, may kakahinatnan po. Lahat is possible kay God. Pero pag hindi natin tutulungan siya, to control ourselves from the sins, wala pong mangyayari. Kahit anumang gawin niyang pigil sa isang tao, kung hindi natin tutulungan siya, walang mangyayari. Kung paulit-ulit lang na cycle, kasi noon pa naman to. May napanood din ako na video, panurin natin to. Puro malas ang dinadanas ng Pilipinas. Ano po ang dapat natin gawin? With all due respect and in my humble opinion, minamalas ang Pilipinas dahil tayo po ay isinumpa. Hindi po Diyos ang nagsumpa sa atin, kundi ang isa sa ating mga Pangulo, ang Presidente ng ating Commonwealth na si minamahal nating Manuel L. Quezon. Nung kanya pong binigkas noong taong mga 1937-38 that I prefer a nation run like hell by Filipinos to a nation run like heaven by Americans. Yan po ang ninais ni Manuel Quezon, na tayo ay patakbuhin na parang impyerno ng mga Pilipino kaysa patakbuhin na parang langit ng mga Amerikano. Kaya nagkaganito po tayo. Tuwing magpapalit ng administrasyon, puro po kamalasan, puro po sumpa, puro po korupsyon, kabuktutan, puro malas ang dinadanas ng Pilipinas. Ano po ang dapat natin gawin? In my humble opinion, with all due respect, ating hong minumungkahi, it's time to break the evil spell and to reverse the evil curse of Manuel Quezon. And at the same time, we need to forge
a new vision for the nation. From a nation run like hell by Filipino politicians to a nation run like heaven by Filipino patriots. Bawal na po ang kasalanan, pasok ang kabanalan. Langit sa lupa, yan ang bagong Pilipinas. Malas ang Pilipinas. Bakit ba tayo minamalas? Pantakin po ninyo, noong 1950s, 1960s, ang Pilipinas po ay sumisegundo lamang sa Japan as one of the richest countries in Asia Pacific. Over the years, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, ang Pilipinas po ngayon ay bumagsak ng bumagsak ng bumagsak hanggang tayo po ay nabibilang na kulelat sa buong Asia Pacific. Naunahan na po tayo ng Japan, Korea, Taiwan, China, Hong Kong at Singapore, Brunei at Malaysia, Indonesia, Thailand, maging ang Vietnam po ay naunahan na rin tayo. Malas ang Pinas. Hindi po tayo nabiyayaan ng mga liderato na katulad ng mga Hudyo na si Abraham, Jacob, Judah, si Joseph, King David, King Solomon, Joko Widodo ng Indonesia. Malas ang Pinas. Mula po nung sinauna, mantakin po ninyo si Aguinaldo na unang presidente ay pinapatay ang kanyang kalyado na si Andres Bonifacio. Wala pong gumagawa ng ganon. Pagkatapos si Manuel Quezon na siyang gustong sumuko sa mga Hapon nung pangalawang digmaan at pinigilan lang po siya ni General Carlos P. Romulo at pinigilan din po siya ni General Douglas MacArthur. Ay susuko na sana at lahat po ng ibang mga pangulo. Namatay si Ramon Magsaysay sa isang air crash at mula kay Marcos na maganda sana yung first 3 years and first 4 years. Ako po ay 1972 nung martial law. I was a martial baby but the first 3 years, the first 4 years of President Ferdinand Marcos were good. Kaya lang, minalas dahil sa crony capitalism ng kanyang mga crony at miyembro ng kanyang mga pamilya na siyang nagnakaw ng bilyon-bilyon dolyares. Si Cory pumasok pero minalas din. 7 kudeta, bumagsak ang ekonomiya, tinambaan ng Mount Pinatubo at ng lindol sa Baguio. Pasok si Ramos, tinamaan din ng skandal ang Centennial Park sa may Pampanga at tinamaan din ng Asian Financial Crisis. Pumasok si Erap, minalas din at tinamaan naman ng skandal ng Hueting. At pumasok naman si Gloria, maganda sana, ekonomista, pero tinamaan din ng mga kamalasan. Minalas sa Hello Garci scandal at mga allegations of corruption against her husband and her family members. Pasok si Pinoy, maganda sana, honest nga, walang korap, walang mahirap, walang korap, pero tinamaan din ng Yolanda at tinamaan din sa Leyte na 10,000 mahigit na namatay at tinamaan din ng Mama Sapano. Pasok naman si Duterte, bukod sa drug war, tinamaan din ng COVID. Napakamalas po ng Pilipinas. Si President Bongbong Marcos on his third year, nagkakasona lamang niya, nagmalaki na 5,500 ang kanyang mga flood control projects. Pero yun, tinamaan ng Typhoon Karina at hinatak ang southwest monsoon o habagat that resulted in tremendous flooding in Metro Manila. Bakit tayo minamalas? Sabi niya, kinurse tayo ng sa tingin ko, hindi yon curse. Remember yung yung last sa prayer na deliver me from evil? Blessings yun actually. Kasi paano mo mararanasan ang blessings kung wala yung dark? Kahit sa healing nga, kung ako na magsasalita sa aking experience, mararanasan mo at mararanasan ang matinding hirap na kakaiba spirituality. Hindi lang stress, depression, anxiety. Parang meron kang hindi lang yung parang yung baliw na may naririnig ka, may na etc. Sabihin natin parang kay Jesus Christ yung mga struggles niya nung nag-prepare din siya, nagmamanifest or yung habang andito siya sa mundo, pero syempre naririnig naman niya, parang nakakausap niya face to face minsan or sa ulo niya or as in naririnig niya yung boses. Pero iba ngayon di ba? Modernized at mas ang knowledge natin at intelligent, parang mas broader. So minsan pag hindi ka naniniwala talaga yun, mapupunta sa may nakita kong multo ay may narinig ako, maano na yan na may ko-connect na as a psychological problem. Pero meron ding connection sa spiritual world. Well, sa ating, wala kasi akong masabi eh. Kahit paulit-ulit na sabihin mong
Sana magtulungan tayo, i-pray natin ang isa't isa, hindi lang po sarili natin, hindi lang pamilya natin, friends din natin, para mag-synchronize or magtulungan tayo or magkaisa unity. Parang walang nakikinig po. Gusto natin pero wala tayong action. May action tayo pero iba. Division ang gusto natin. Why not? Kung ano nakaupo ngayon, yun po ang tulungan natin. Ang laking tulong po yung ipanalangin siya at yung mga sanga niya sa gobyerno, sa ating Ama na Panginoon. Napakalaki na po yun. At yung iayos din natin ang buhay natin. Kung gusto niyo pong i-heal yung pain syndromas niyo, maganda po yun. Malaking tulong din po actually yun. Kasi malilinawagan ka. Yun ba yun? Words. Basta maging malinaw yung pag-isip mo, yung paningin mo, yung pag-aan mo ng desisyon, pananalita mo dito, pakikisalamuha mo. Yung wala kang isipin na lahat masama, pero kahit masama man may dahilan. Yung parang magaan lahat na darating sa'yo. Takot na takot sila, lagi ko naririnig yung you welcome the devil in your home. Takot na takot silang pag-usapan yun, kahit sa English, yung mga English talkers sa TikTok or sa social media. Naririnig ko yun. You welcome the devil because the devil opens the blessings. The dark opens the light blessings. You go and apply it, practice it, and you will understand. The key only is accepting who you are, your downfalls, what you experience in your life, like forgiving all the bad things that happens to you. Yung mga kasalanan na ginawa mo, repent, ask forgiveness as it is. Ipanalangin mo yun. Pag gagawin nyo po, maintindihan nyo po ako. Kahit gaano mang kalaking kasalanan na gawa mo dyan, basta gagawin nyo po, mapapatawad po kayo. Kasi mahirap na po pag naging matanda na po tayo or sakitin po tayo, hindi po natin kayang gawin po yun. 50-50 na po yun. So, natry ko pang kumausap ng isang matanda, paulit-ulit na different kinds of technique, pero parehas din na ganito po kasi yung mga naranasan nyo pong hindi maganda sa buhay nyo noon po, patawarin nyo po. Lalo yung sarili nyo kasi may sarili po tayong desisyon, di ba po? Tayo din po nagdesisyon kung saan natin pinasok ang ating sarili. Wala. Parang may naririnig ba o hindi. Tapos, babalik ulit siya sa paulit-ulit na pagkukwento. Lalo pag yung naranasan niyang sakit ng loob, lalo sa loob ng pamilya or asawa or anak. Namatay kasi siya na hindi ko siya kinonfront, parang ganun. Or hindi kami nagkausap ng maayos or etc. Hanggang kakainin ka ng pitying self. Hindi lang pitying self eh. Mararamdaman mo din yung unforgiveness. Lalo pag yung taong namatay na yun na malapit sa'yo is siya ang dahilan kaya nagkaroon siya ng sakit ng loob. Pero, of course, we need to still pray for them because there's still a miracle. Everything is possible to God. Kahit pa ulit-ulit na ipanalangin. Well, panalangin mo din sarili mo kasi nakakasalamuha ka ng ganung tao. Kasi sa panahon ngayon, usong-uso ang stress, depression, and anxiety. Ibibigay talaga nila, pag kinukwento nila ang negative, ma-vibrate mo talaga ang negative. Panalangin mo na lahat ng papasok sa tainga mo na pati negative energy is magiging positive. Daan para sa iyong pagiging malakas. Kasi naman, di ba, pag negative plus negative sa math is magiging positive. Acceptance is always the key. Ano bang Tagalog ng acceptance na yun? Ay, ewan ko. So, ayan. Sana magtulungan tayo. I-pray natin ang isa't isa. Kasi walang possible. Walang impossible. Everything is possible. Pag gusto talaga natin gumanda tong
bansa natin. Kung yung weakness mo is katamaran mo, accept mo yun. May benefit po yun. Kung bakit kailangan nating i-accept na tamad po tayo. Promise. Magiging, at least may progress sa yung sarili. Magiging, ano ba yun? Hindi naman tamad or masyadong hardworking, pero nasa neutral. Kasi isa sa bloodline ko, may part na tamad din talaga sila. Napansin ko. So, yung iba sabi yung may nagsabi din naman na yung mga English talker na baka hindi ka tamad, meron ka ng lizard laziness energy. Sometimes totoo din yun. Baka may nakakapit sa'yo na bad spirit na nagpapa tamad sa'yo. So, kailangan mong panalangin. Hindi accept yung part na yun. Meron, promise. Yung dati na, tamad ako, pagkuhan, magluto, ikaw na lang. Wow, minsan nabu-volunteer ako kahit hindi ko alam kung anong putahin iluluto ko. Kung may bisita ako, medyo nasusyudot ako lalo pag mag-isa ko lang. Pero parang I welcome the kwan naman, yung mga bisita. Pero yung hindi tamad ka magluto. Pero meron yung napapansin ko yung katawan ko is kwan. Yung katawan ko mismo nagvo-volunteer na magluto at mag-serve. May connection din yun. So, baka yung laziness, butiki energy na yun, lizard energy na yun, baka yan na nakakapit sa bloodline na yun is nawala. Wow! Ang ganda din ng healing talaga. Hindi lang peace and ease ang pinibigay, freedom, magandang daloy ng pakikisalamuha. Ayan. At more. So, hindi big sabihin na masama nang inisip ko kung ayaw ko magluto pag may bisita. Naiinis ako. Naiinis lang ako na yung katawan ko voluntary na parang tinatamad. Siyempre, minsan, masaya din tayo kasi lalo pag nag-iisa tayo tapos daming iniisip. Lalo pag hindi heal, diba? Kailangan mo ng feel lonely ka talaga. Kailangan mo ng kausap. Ng makakasama. And syempre, bagong parang chismis din. Kachismis. Pero ngayon, parang ganun din. You welcome them. Tapos, voluntarily na pag dati, hindi ko masyadong alam makipag-conversation sa kanila. Ako na mismo nag-initiate na magtanong kung nananahimik yung kasama ko. Where din yun na. So, ayan. Bumalik tayo sa usapan natin. Please, let's magtulungan po tayo. Kahit sa panalangin po, ang laki po ng tulong po nun talaga. It's a part of loving your others also. It's a part of empath or concern. Especially to our country, then we will all benefit. Malay nyo, ang Pilipinas ay ang dahilan ng being example ng ibang bansa para magkaayos din sila kasi nagkakagulo sila ngayon. Dahil lang din sa gobyerno. Alam nyo, nakikinig naman yung gobyerno natin sa atin, pero sobra din tayo. Baliktad lang sa kanila. Hindi nakikinig ang gobyerno sa kanila, kaya nagrarayot sila. Yung kung anong binigay nilang rules, yun na yun. Kung anong isipin nila, yun na yun yung gobyerno nila. So, walang kinig-kinig sa mga tao. Tayo pinapakinggan. Kaya, lahat gagawin to pamper you. Parang yung ginawa ni Duterte, na yung pera ng gobyerno or yung mga inutang niya binigay nila sa atin, di ba? Yung mga, ano bang tawag? Kasi yung relief goods, parang ganun. Ano ba kasi tawag nung pandemic dun sa binigay na 5,000 at pagkain? Di ba? Inisip din tayo. Ngayon din naman, di ba? Medyo magkapares din naman ng technique. Mas maingay lang po kasi si Duterte. Alam ko yung may part na ginawa din ni President Bongbong Marcos sa atin yung nagbigay siya ng pera. O sa education at sa small business personals, yun ang nakita ko ngayon. Ay, akala ko may tao. Wow, hindi siya umulan ngayon. Umaaraw.
Saan ba yung kwan? Ay, hindi pala kita. Sa aking mata lang, ayan o, umaaraw. Why not let's just pray? Parang gumagawa tayo ng mga issues para magkaroon ng division sa isa't isa. Tapos, huwag kaya nating intindihin yung mga group natin na yan. Yung, lalo sa gobyerno, yung group nila. Yung may pink, may red, may green. Magtulungan muna tayo. And huwag isama ang family issues sa trabaho kasi nasasama po kasi talaga siya. So familiar. Trabaho is trabaho dapat. Kahit sa loob ng company or promise, yung issue ng kwan. Walang hindi nawawala pag sa atin na, well, sa tingin ko ano naman, parang all over the world also. Kung meron tayong baho, lahat naman tayo may baho eh. Yung tingnan na lang kaya natin yung bright side na kung anong magiging benefits or kung anong Tagalog ng benefits na yan. Pag nagtulungan tayo. Well, siguro tama na yun. Sana may natutunan kayo and nahagilap na new learning. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share. So, again, my next videos, comment down if you want to share something. See you again in my next videos.